Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Issue niya itong kahudasan ni Digong. Yung secret deal niya. At mga kotsero, hirap na hirap ang mga Duterte Balahura vloggers na ipagtanggol si Digong dito. Ang hirap naman talaga ipagtanggol dito. Sobrang hirap ipagtanggol ni Digong dito, guys. Kahit gaano ka ka-loyal kay Digong, kahit gaano mo siya kamahal, etc., etc. But the question here is, which one do you love more, the country or Digong? Ganun yung usapan dito, guys. Itong usapan sa West Philippine Sea goes beyond political parties. It goes beyond political parties, it goes beyond political biases. It goes straight to the core of Filipino nationalism and patriotism. Kaya nga ang bigat ng ano dito ang bigat ng kapag kumampi ka ngayon kay China, ang hirap. Mahirap. You can't. Ang hirap kahit kahit bayaran ka ng China. 'Di ba? Parang siguro sa ewan ko, parang ang hirap kasi isipin niyo lang yung ginagawa sa mga Coast Guard, eh. 'Di ba? Parang ang hirap suportahan. Ba't mo kakampihan yung mga Chekwa? Ayan yung mga kababayan mo, binobomba ng tubig. For no reason, ha? Alam niyo mga kotsero, kahit sabihin pa na itong mga pro-China advocates pa ulit-ulit na kasalanan ng Pilipinas yan kasi hindi natin ino-honor yung agreement natin sa kanila, yung gentleman's agreement, whatever. Hindi natin ino-honor yung kasalanan ng Pilipinas to. I don't care. You know why? Because they should not even be there. Si China should not even be there in the first place. Buti nga tayo may sovereign rights, eh. Si China, they have no right at all to be there. Kaya ang hirap ipagtanggol. Ang hirap ipagtanggol ng China. At kapag kumampi ka sa China, it's either bayad ka or tanga ka. Ganun lang yun. It's either bayaran ka o tanga ka. Tulad nito, kanina, nagsalita na naman ng China. Sabi ng China Defense Ministry, Philippines is straying down a dangerous path. Sa delicates daw ang Pilipinas, guys. Sa delicates daw. Ngayon dati nagsasalita lang yung kanilang Foreign Affairs Ministry. Ngayon hindi na, defense na ang nagsasalita. National Defense. In a statement on Thursday, Wu continued to blame the Philippines and its ally, the United States, for the continued tensions in the disputed West Philippine Seas. Sabi, the Philippines' harassment and provocations are the immediate cause of the recent escalation of the South China Sea issue. Harassment? Pilipinas? Paano tayo nag-harass? Paano nag-harass ang Pilipinas? Counting on the support of external forces, the Philippine side violated international law and the spirit of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, frequently infringed upon China's sovereignty, made provocations and created troubles, and spread misinformation to mislead the international community. Sinabi ng National Defense Secretary ng China. Balikan ko lang yung parte ng harassment. Panoorin natin itong video na to, mga kotsero, at tingnan natin kung sino talaga ang nang-harass. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, kita ang pagbangga ng balkon ng Philippine Coast Guard sa isa sa mga balkon ng China sa gitna ng Lore Mission patungong Ayungin Shoal. Sinabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon umano ng gentleman's agreement si Pinoy Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Saksi, sina JP Soriano at Marisol Abduraman. Ang malabagyong lakas ng tubig mula sa pang-water cannon ng China nitong Sabado. Bakas pa rin sa tindi ng pinsalang tayo yung nangharas. Ito yung ending ng Uniza May 4. Paano nangharas ang Pilipinas?
Tingnan nyo yung inay sa May 4. Pagkatapos nung napakawalang yang ginawa nung Chinese Coast Guard. mo ng Unay sa May 4. Basag ang mga salamin, tuklap ang bubong at sira ang dingding. Nasira ang halos lahat ng bahagi ng resupply vessel mula sa kusina at tulugan ng crew. Pati makakapal na kahoy na nagsisipon sa daanan sa gilid ng Unay sa May 4, bumigay. So anong sukat po nito? 4x4 na. 4x4 na raw po, pero ayun o, bumigay pa rin. Sa lahat ng parte ng barko na nasira, itong bridge ang pinakanapuruhan. Nasira kasi ang kanilang CCTV monitor, mga camera, at ang mga navigational equipment. Gaya na lamang itong GPS, radar, gayon din ang mga radyo at mga satellite phone. Kaya sa ngayon, hindi na muna ito mapapakinabangan. It's not seaworthy. Dahil nga, nakita nyo naman na talagang sirang-sira. 46 meters ang haba at 7.29 meters ang lapad ng Unay sa May 4 na inumpisahan gamitin itong nakarang taon para sa humanitarian mission ng iba't ibang ahensya at sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero matitengga rin ito sa ngayon gaya ng iba pang Unay sa May. Naayos din natin yung Unay sa May 1. Yung nakaraan ay nagkaroon din ng mga damages. Nung nga pong kami ni Admiral Carlos ang sumakay, binangga kami sa likod. So may damage rin. Hindi ko masasagot yan. The Chinese Coast Guard is really causing damages to our supply boats. Pero tuloy pa rin daw ang mga resupply mission. Magtulong-tulong kami kung paano natin gagawin yung mga susunod na mga resupply missions such that maiwasan natin yung mga ganitong insidente. Wait lang, bago kayo tuloy. Ito yung mga mga katangahan ng mga Duterte Balahura supporters. Sino mo? Ito si Freddy. Magtanong ako sa iyo kung may matulong ka ba kung magkagera dahil sa gera maraming mamamatay. Wala akong choice. Ulitin ko, pati ikaw kung nasa Pilipinas ka ngayon, wala kang choice. Tutulong ka. Kasi yun ang obligasyon natin lahat. Nasa konstitusyon natin yan. Tayo mga sibilyan, pwede tayong tawagin magsilbi kung merong act of war dito sa bansa natin. Wala kang choice. It's not up to me. It's not up to the government. It's actually up to the Chinese. May pagpapatuloy nila yan, asigurado, oo, magkakagulo. Kung titigil sila at hahayaan nila tayo, walang gulo. Kung napapaniwala ka sa pinagsasabi ng mga ibang vlogger dyan na ginagamit na pananakot, yung magkakagera, tanga ka. Bakit? Si Taiwan nga, mas maliit pa sa Pilipinas, hanggang ngayon, di mapasok ng China. Taiwan yun. Mas malaki interest nila doon. Bawasan mo yung katangahan mo, Freddy. Hindi ubra dito yan. Na merong nasusugatan. Tuloy-tuloy po yung presence ng ating mga uniformed personnel dito sa West Philippine Sea. At nababantayan natin yung ating sovereignty and our sovereign rights. Abangan ang susunod na kabanata. No, we cannot. Sa loob ng ilang oras, napatintero sa dagat sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China kasama ang Unay sa May 4 ang PCG vessels na BRP Cabra at BRP Sindangan. Ayon sa PCG, alas 5:30 ng umaga nagsimula na ang pangharang ng China Coast Guard at maritime militia sa dalawang PCG vessels. Pasado alas 8 ng umaga, tanaw ng mga barko ng Coast Guard nang simula ng bombahin ng tubig ang Unay sa May 4. Sino nangaharas? The intention was only to drive away the Unay sa May, to sway her from her path. Kumbaga ilalayo siya away from moving closer sa Ayungin Shoal. After 10 minutes, by 8:10, we already saw China Coast Guard vessel 21551 doing the direct shot ng water cannon towards UN4. Umabot sa 8 direktang patama ng water cannon ang tinamo ng Unay sa May 4 at dito nagpumilit makumiglas ang mga barko ng PCG. Sa isang punto, aksidenteng nabangga ng BRP Sindangan ang nakaharang na barko ng China. Hanggang sa huli, maging ang pag-rescue sa mga crew ng Unay sa May 4 na lubhang natin sa lana, pilit pa rin hinarang ng China. When BRP Sindangan arrived there, once again, the Chinese maritime militia together with the Chinese Coast Guard, itong BRP Sindangan. That's why it's not Sindangan that was able to rescue Unay sa May 4. It's BRP Cabra. Sa lamdaw ni siya ng maras na pang-water cannon ng China ayon kay Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. No? Ito'y oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig ng China at Pilipinas ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala rin gagawin hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater cannon kasi taliwas yun sa kasunduan ng status quo. Dahil ang status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair. Why do we care about a gentleman's agreement? Bakit kailangan pansinin ng administrasyon ng isang gentleman's agreement? Hindi naman yan treaty. Hindi naman yan
bilateral agreement. Sa panglaway lang yan eh. O, tapos sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters, 2013 pa yan, mga bobo. Ayan na nga ang sinabi ni Roque, oh. Bubobo nyo talaga. Bubobo nyo. Lantara na, sinabi na ni Roque, oh. Huwag kayong tanga. Tinapi ko na yan isang beses. Tinapi ko na yan. Huwag nyo na pa ulit sa akin, mahaba explanation niya. But anyway, why do we have to care about an agreement that wasn't even between two states? Hindi dalawang estado to. This is not between two states. This is between two people. Dalawang tao, and they made an unofficial agreement na grossly what do you call this? Na hindi kapakipakinabang sa Pilipinas. Ay, tapos na. Mainit. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.